Mga bastardo na mas masahol pa sa demonyong kulto. Mga halimaw at hindi makatao. Muscleheads na ang iniisip ay puro na lang martial arts. Sila ay mga hindi makatwira na bastardo na naghahanap lamang ng lakas. Ang pinakadakilang angkan sa mundo. Iyon ay kung paano tinukoy ng mga tao ang angkan ng Namgang. Magandang araw sa lahat. Ang kwento natin ngayon ay magsisimula dito sa town inn na ito. Kung saan mayroong isang grupo ng mga lalaki ang nag-iinuman, at nag-uusap tungkol sa pagpili ng Vice Clan Master ng Namgang Clan. Gayunpaman, ang lalaking ito sa kaliwa ay kumpiyansa na tumaya sa panganay na anak na lalaki ng Namgang Clan na si Namgang De. Kilala rin siya bilang The Blue Sky Sword Dragon. Ngunit ang lalaking ito sa kaliwa ay nagtanong sa kanya kung hindi niya ba alam na ang pangalawang anak na lalaki na si Young Master Namgang Jong, na kilala rin bilang The Clear Sky Sword Dragon ay hindi pushover. Alinsunod sa lalaking ito sa kanan, sinabi niya sa kanila na huwag kalimutan ang tungkol sa New Rising Dragon, ang ikatlong anak na lalaki na si Young Master Namgang So. Samantala, isang kompetisyon ang magaganap para sa pagpasya sa magiging Vice Patriarch ng pinakamalakas na angkan sa mundo. Ang tatlong tao na nabanggit ay ang pinakamahusay. At bilang mga anak ni Patriarch Namgang Hanshian, hindi magiging kakaiba kung sinuman sa kanila ang magtagumpay na maging Vice Patriarch. Ngunit ang lalaking ito sa kaliwa ay nagtanong sa kanyang mga kaibigan kung narinig nila ang balita tungkol sa bunsong anak ng angkan ng Namgang. Kaya tinanong ng lalaking ito kung ang tinutukoy niya ba ay ang basura na nananatili sa isang lugar dahil wala siyang silbi. Dahil sa sinabi ng lalaking ito, pinagalitan siya ng kanyang kasama na naka-green at sinabihan siyang magdahan-dahan sa kanyang mga sinasabi dahil ayon sa kanya. Paano kung may makarinig sa kanya mula sa angkan ng Namgang? Dagdag pa niya, kailangan nilang maging maingat sa kanilang mga pananalita. Pagkatapos nito, bumulong siya sa kanila at sinabi na ang dapat sabihin ay, ang basurang hindi man lang ma-recycle. Bilang resulta, ang grupo ng mga lalaking ito ay nagtawanan. Dahil ayon sa kanila, ang kanilang kaibigan ay kasing talino gaya ng dati. Sa kabilang banda, basura, iyon ang palayaw na ibinigay sa lalaking ito na nagngangalang Namgang Dizo, na siyang pangunahing bida sa ating kwento. Bukod dito, namana ng kanyang mga kapatid ang mga talento ng kanilang ama, kaya tinawag silang tatlong dragon. Ngunit hindi lamang iyon ang kulang sa kanya. Siya ay mas mababa pa sa karaniwan. Maliban sa natalo siya sa Vice Patriarch competition noong araw na iyon, ang kanyang dantian ay naduraj din. Dagdag kaalaman, ang dantian ay isang energy core sa loob ng katawan na nag-iimbak ng kay. Hindi maayos na makakapagsigawa ng martial arts ang isang tao kung wala ito. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, iinom siya hanggang sa siya ay mamatay. Ngunit sa hindi inaasahan, ang matandang ito ay lumitaw sa eksena at tinanong si Namgang Dizo kung may bakante pa bang upuan. Pero tahimik lang si Namgang Dizo. Kaya sinabi ng matandang ito na i-consider niya iyon bilang oo. Gayunpaman, nagmumura si Namgang Dizo dahil naubusan na siya ng alak. Kaya agad-agad, sinabihan niya ang manager na bigyan siya ng 5 pang bote ng booze doon. At agad namang sinunod ng manager ang utos niya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng matandang ito, na 8 taon na ang nakakaraan. Nawalan siya ng asawa at anak dahil sa pag-atake ng hindi pa nakikilalang mga kriminal. Ang kanyang buhay ay nahulog sa kawalan ng pag-asa pagkatapos ng insidenteng iyon. Dagdag pa ng matanda, naalala niya ang kanyang sarili kay Namgang Dizo. Hoy tanda, uminom ka lang ng tahimik at umalis ka na. Wika ni Namgang Dizo. Ngunit ang sabi ng matandang ito ay pilit niyang hinanap ang grupong gumawa noon sa kanyang pamilya, subalit sa huli, wala siyang mahanap. Kaya napaisip siya, na paano kung maibabalik niya ang nakaraan. Ngunit sa hindi inaasahan, nagalit si Namgang Dizo habang tinatanong ang matanda kung lasing ba ito. Sinabi rin niya na wala siya sa mood upang makinig sa mga problema ng iba, kaya galit niyang sinabihan siya na tumahimik na lang at uminom. Ngunit sa kabilang banda, nagalit ang mga lalaking ito kay Namgang Dizo habang tinatanong siya kung inuupahan ba niya ang lugar na iyon para sa kanyang sarili lamang. Bukod dito, sinabihan siya ng kalbong ito na huwag magdulot ng kaguluhan kung ayaw niyang mamatay. Agad-agad, sinabi ni Namgang Dizo na naintindihan niya. Kaya tinuwanan lang siya ng matanda. Pagkatapos noon,
Ipinagpatuloy ng matandang ito ang kanyang kwento at sinabi na pagkatapos ng 8 mahabang taon, nagawa niyang kumpletuhin ang isang teknik. Ngunit sa sandaling iyon na oras na upang isagawa niya ito, siya ay biglang natakot na subukan. Gayunpaman, napabuntong hininga na lang si Namgang Dizo at sinabing, napakamalas ko talaga. Dagdag pa niya, sa kanyang pinakamasamang araw, nakatagpo pa siya ng nakakainis na peste na nangiinis sa kanya. Dahil matandang ito ay hindi tumitigil sa pagdadaldo. Ngunit dahil sa kalasinggan ni Namgang Dizo, muntik na siyang matamba. Sa kabutihang palad, nasalo siya ng matandang ito sa tamang oras. Kaya sinabihan siya ng matanda na mag-ingat dahil lasing na siya. Gayunpaman, sinabi lang ni Namgang Dizo na ayos lang siya at kaya niyang maglakad mag-isa. Kaya napatawa na lamang ang matanding ito. At habang siya ay tumatawa, nagpasalamat siya kay Namgang Dizo sa pakikinig sa tulad niyang wala ng tahanan na mauuwian. Kaya naman nagtaka ang binatang ito kung ano ang gusto ng matanda. Sa sandaling ito, habang papaalis na si Namgang Dizo sa lugar, bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda tungkol sa walang tahanan. Ayon kay Namgang Dizo, ngayon na iniisip niya iyon, wala na rin siyang bahay na mauuwian. Dahil pinalayas na siya sa clan dahil sa pagiging inutil, di katulad ng kanyang mga kapatid. At ginamit na lang niya ang natitirang pera niya upang magrenta ng silid sa bayan. Kaya naguguluhan siya kung ano ang dapat niyang gawin sa mga oras na iyon. Makalipas ang ilang sandali, naguguluhan si Namgang Dizo kung bakit siya napadpad sa loob ng masukal na kagubatang iyon. Sa kabilang banda, ang lalaking ito ay biglang lumitaw sa eksena at agad siyang tinanong kung mayroon ba siyang pera. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa sandaling ito. Napaisip din siya kung bandidong taga-bundok ba ang lalaking iyon. Gayunpaman, sinabi lang niya sa lalaki na wala siyang pera. Pero nagdududa ang bandidong ito kaya tinanong niya siya ulit kung wala talaga. Diretso, sinabi ni Namgang Dizo na wala. At dahil doon, bigla siyang sinaksak ng bandidong ito gamit ang kanyang espada. Kaya naman talagang nabigla si Namgang Dizo sa mga sandaling ito. At bilang naging resulta, si Namgang Dizo ay direktang bumagsak sa lupa. Sa kasalukuyang panahon, hindi makapaniwala si Namgang Dizo sa nangyari. Iniisip din niya kung mamamatay na ba siya ng ganoon. Sa kabilang banda, sinubukan ng bandidong ito na maghanap ng pera sa bulsa ni Namgang Dizo. Ngunit malas lang niya, itong kaperasong papel lang ang nakita niya. Kaya umalis na lang ang bandidong ito at sinabi, na walang kwenta talaga si Namgang Dizo, gayunpaman. Iniisip ni Namgang Dizo kung iyon ba ang kakaibang naramdaman niya kanina. At saka, nagtaka din siya kung bakit may papel sa kanyang dibdib. Ngunit bigla siyang natigilan, matapos niyang maalala, nung sinalo siya, ng matanda, hahaha, ang matandang iyon, nakakainis siya hanggang sa huli. Wika pa Dizo, gayunpaman. Naguguluhan siya kung bakit napakapangit ng pagkasulat ng matanda na kahit isang salita ay hindi niya mabasa. Sa kabilang panig, naalala din ni Namgang Dizo, na isa lang siyang talunan. Kaya ayon sa kanya, sa pagbabalik tanaw niya, mas mabuti nang mamatay siya ng ganoon lang. Dahil pagod na din siya, gising ka na ba, young master? Sambit ng babaeng ito sa kanan. Kaya, naguluhan si Namgang Dizo dahil sa pagkakaalam niya, siya ay patay na. Sa kabilang banda, ayon sa kanya, medyo pamilyar ang kisameng iyon. Young master, gutom ka na ba? Wika babaeng ito, gayunpaman. Kaya nagulat ang sanggol na si Namgang Dizo dahil ayon sa kanya, pamilyar din ang mga mukha na iyon. Pero nagtataka siya kung saan niya sila nakita. Iniisip niya kung iyon ba ang nursery na matatagpuan sa annex building ng Namgang clan. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, ang annex building ay isang lugar na itinayo para sa kaginhawaan ng kanyang ina, ang dakilang ginang ng angkan. At doon niya ginugol ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, naguguluhan si Namgang Dizo kung bakit ganon ang itsura niya. Sa kabilang dako, sinabi ng babaeng nasa gitna, nakasama na niya ang nani. Aba, young master, oras na para sa iyong pagkain, wika pa ng babaeng ito. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa sandaling ito, gayunpaman. Natuwa ang babaeng nasa gitna dahil ayon sa kanya, tila nagustuhan iyon ng kanilang young master. Makalipas ang isang taon, nakalakad na si Namgang Dizo. At dahil sa kanyang kakatean,
ang mga babaeng ito ay nabighani sa kanya. Ngunit sa isip ni Namgang Dizo, hindi talaga siya nasanay sa ganoong reaksyon. Sa kabilang banda, hindi nagtagal si Namgang Dizo ay nakumbinsi na siya ay muling nabuhay sa nakaraan. Samantala, si Namgang Dizo ay kasalukuyang 2 taong gulang. Gaya noon, sa loob ng 18 taon, dahil siya ay mula sa direktang angkan ng Namgang clan. Kailangan niyang harapin muli ang kanyang mga nakakatandang kapatid sa paligsahan para maging vice patriarch. Dagdag pa ni Namgang Dizo, dahil siya ay bumalik sa nakaraan, naisip niya na maaari siyang manalo kung gagawin niyang muli ang lahat ng makakaya niya. Pero agad din siyang sumuko, dahil alam niya kung gaano kahirap ang magsumikap kahit na walang talento. Higit sa lahat, walang kumpiyansa si Namgang Dizo na malalampasan niya ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Sa pagkakataon na ito, ginugulo ni Namgang Dizo ang kanyang utak para lang makaisip ng paraan upang siya mabuhay ng komportable. At sa isang iglap, bigla niyang naisip na ang paraan upang magkaroon siya ng komportableng buhay ay ang pagtakas mula sa Namgang clan. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang napatay na si Namgang Dizo. Kaya napaisip siya kung masyado ba niyang binigay ang lakas niya sa ginawa niya. Walang magagawa si Namgang Dizo kundi ang umiyak na lang. Samantala, nang si Namgang Dizo ay 3 taong gulang na, nagsimula na siyang masiyahan sa paglalakad. Ayon sa kanya, ang paglalakad ay isang magandang paraan upang malaman niya ang layout ng nursery. Gayunpaman, ang mga painting sa dingding, na kung saan ay hindi niya alam ang mga panggalan. At ang hindi mabilang na mga florera na nakalatag sa lahat ng lugar. Napaisip si Namgang Dizo kung magkano ang halaga ng lahat ng bagat na iyon. Sa kabilang banda, ayon kay Namgang Dizo, upang mamuhay ayon sa pangalan at reputasyon ng pinakamalakas na angkan, ang Namgang clan, ibinigay niya dito ang kanyang dugo, pawis, at luha. Pagkatapos ng 20 taon ng pagsusumikap, naging isang third-rated martial artist lamang siya. At nang masira ang kanyang dantian habang nanunood ang lahat, napatunayan lang niya kung gaano siya kawalang kwenta. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, kahit iniisip lang niya yon ay kinikilabutan siya. Kaya naman binuo niya ang planong pagtakas sa Namgang clan. Bago magsimula ang kompetisyon, ibubunyag ni Namgang Dizo na wala siyang intensyon na maging vice patriarch at bawiin ang kanyang mga karapatan. At kung mabaigo iyon, siya ay tatakas sa malayong lugar dala ang mga yaman na kanyang naipon. Isang lugar kung saan hindi maaabot ng impluwensya ng pamilyang Namgang. Pagkatapos, hanggang sa siya ay maging 20 taong gulang, siya ay kailangang mag-ipon ng maraming pera hanggat maaari ng palihim. Dagdag pa ni Namgang Dizo, angkop sa reputasyon ng pinakamalakas na angkan, may mga mamahaling bagay na nakalatag kahit saan. Kahit ang pagbebenta ng kalahati ng mga bagay na iyon ay sapat na. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, pinandidiriyan niya ang martial arts. Sa hindi inaasahan, ang babaeng ito ay sumulpot sa likod ni Namgang Dizo at sinabi sa kanya na mukhang maganda ang kanyang mood. Agad-agad, sinabi ni Namgang Dizo sa babaeng ito na nasa panlasa niya ang painting na iyon. Samantala, ayon sa babaeng ito, ang painting na dragon na iyon ay regalo mula sa isang tiyak na sugo. Kaya't sa isip ni Namgang Dizo, siya ay kikita ng hindi bababa sa 10 gintong barya sa pamamagitan ng pagbebenta ng bagay na iyon. Makalipas ang 2 taon, sinimulan na ni Namgang Dizo ang kanyang mga plano. Kaya't tinanong ng babaeng ito ang kanyang young master, kung naglalaro na naman ba siya ng Move the Vase. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na hindi siya naglalaro. Kaya tinanong siya ng babaeng ito kung ano ang kanyang ginagawa. Sa isang iglap, sumagot si Namgang Dizo at sinabi sa kanya na iyon ang kanyang kayamanan. Kaya ang babaeng ito ay nalito sa kanyang sinabi, oo, ito ay talagang isang kayamanan. Ngayon, pakiusap, ibalik mo na iyan. Wika ng babae, ngunit ayaw itong ibalik ni Namgang Dizo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ibebenta niya iyon at magtatayo siya ng bahay kasama ang babaeng ito, ang punong kasambahay, lola, at ang iba pang mga kasambahay. Nako, gusto mo bang makasama kami magpakailanman, young master? Wika ng babaeng ito. Agad-agad, tinanong siya ni Namgang Dizo kung bakit. Tinanong din niya ito kung ayaw ba niya. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, ang orihinal niyang plano ay tumakas mag-isa.
ngunit siya ay nagpasya na baguhin ang kanyang mga plano. Higit pa rito, sa nakaraan at kasalukuyan niyang buhay, ang mga katulong ay itinuring siya ng totoo. Kaya kung aalis siya sa pamilya, matatanggal rin sila. Dagdag pa niya, kung hindi niya sila maaalagaan, sino pa ba ang gagawa? Gayunpaman, sinabi ng babaeng ito kay Namgang Dizo na iba sila sa ibang kasambahay. Subalit naguguluhan siya kaya tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad-agad namang ipinaliwanag sa kanya ng babaeng ito na ang lahat ng iba pang mga katulong sa angkan ay mga taong itinuturing na martial arts master sa labas. Maliban sa punong kasambahay, sila ay mga batang palaboy lamang sa lansangan na kinaawaan at dinala ng dakilang ina ni Namgang Dizo bago ito pumanaw. Kaya sinabi sa kanya ng babaeng ito na ayaw nilang maging abala sa kanyang paglalakbay sa dominasyon dahil wala silang background o anumang kaalaman sa martial arts. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang Dizo kung iyon lang ba. Ngunit ang babaeng ito ay naguguluhan. Kaya sinabi na lang sa kanya ni Namgang Dizo na ayos lang yun. Pagkatapos noon, tinanong niya siya kung gusto niyang malaman kung ano ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na ang kanyang magandang plano ay mabuhay ng matagal na may simpleng buhay. Dagdag pa niya, ang bunsong anak ng pinakamalakas na angkan, ang kanyang ama, ang pinakamalakas na martial artist kailanman. Mga nakakatandang kapatid na may talentong henyo, iyon ay sobrang abala sa buhay. Ayon kay Namgang Dizo, siya ay pagod sa pamilya Namgang. Inis na inis din siya sa pagiging pinakamalakas na martial artist. Samantala, sinabihan siya ni Namgang Dizo na huwag mag-alala. Pagkatapos ay inutusan niya itong kunin yun at ihatid sa Heavenly Bank sa ilalim ng kanyang account. Kaya naman natigilan ang babaeng ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang young master na nangako siya na hindi niya itatanong iyon dahil naghihinala siya sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay kabilang sa angkan. Kaya tinanong niya siya kung hindi ba niya kailangan ng pahintulot mula sa patriarch. Bilang resulta, tumawa lang si Namgang Dizo at sinabi sa kanya na sobrang nakakatawa siya. Kasunod nito, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay walang interes sa lugar na iyon, kahit ni katiting. Dagdag pa niya, ang kanyang ama ay nagmamalasakit lamang sa martial arts. Bukod dito, makikipagpustahan si Namgang Dizo na abala ang kanyang ama sa pagsasanay sa ilang pasilidad sa sandaling iyon habang nag-uusap sila. Sa kabilang banda, sa unang manor ng patriarka, ang taong ito ay biglang yumuko sa ama ni Namgang Dizo, at ibinalita niya sa kanya na ang young master ay nagpuslit ng isa pang florera sa araw na iyon din. Kaya sinabi lang ng ama ni Namgang Dizo, na iyon ay kawili-wili. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Namgang Dizo ang headmaid na ito kung handa na ba ang lahat. Agad namang sumagot ng oo ang headmaid na ito. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, ang araw na iyon ang huling araw niya sa lugar na iyon. Dagdag pa niya, pagkatapos ng 8 mahabang taon, ito ay isang uri ng mapagmahal na nagpaalam dito. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang pagpaalam dito ay sobrang nakakapresko. Sa kabilang banda, naipuslit ni Namgang Dizo ang karamihan sa mga florera at mga paintings. Kaya wala na siyang gagawin pa doon. Dagdag pa niya, ang kanyang baliw sa martial arts na ama at mga nakakatandang kapatid ay malamang na walang kamalay-malay na nagsasanay sa sandaling iyon. Malamang ay naabot na din ng kanyang panganay na kapatid ang husay na katulad ng isang Panginoon. Habang ang kanyang pangalawang kapatid na manlalaki ay nasa tuktok na ng first rate. At ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay malamang malapit na idong maabot ang first rate sa sandaling iyon. Habang siya naman sa nakaraan ay nahihirapan sa pag-iinsayo para lang makahabol sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, wala pa siya sa nikatiting na pagsasanay. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, malapit na silang dumating doon. At bigla na lang, ang mga sundalong ito ay lumitaw. Gayunpaman, gaya ng inaasahan ni Namgang Dizo, iyon ay ang mga sundalo ng Crimson Blood na naman. Kami, ang Crimson Blood Troop, ay nagbibigay ng aming pagbati sa pinakabatang master ng Namgang Noble Clan. Wika pa, ng mga mandirigmang ito, sa isip ni Namgang Dizo, ang kanilang mga galaw ay perpektong pinag-ugnay, at ang kanilang presensya ay hindi biro. Higit pa rito, ang lalaking ito ay ang kapitan ng Crimson Blood, na namumuno sa tropa ng Crimson Blood.
Bagamat siya ay maaaring kapitan lamang ng isang tropa na namamahala sa mga hardin doon sa angkan ng Namgang, siya ay isang tao na naabot ang husay ng Grandmaster. Sa labas ng Namgang clan, siya ay maituturing na kapantay ng isang elder sa karamihan ng mga martial school. Sa puntong ito, sinabi ng kapitan na ito kay Namgang Dizo na naghihintay na sa kanya ang kanyang pamilya. Kaya nagpa siya si Namgang Dizo na umalis na. Dahil ayon sa kanya, oras na para pumasok sa yungib ng tigre. Sa sandaling ito, habang nakasakay si Namgang Dizo sa isang karwahe, iniisip niya ang sinabi ng kapitan kanina. Samantala, bago pa makaalis si Namgang Dizo, sinabi sa kanya ng kapitan na ito na nagtitiis kahit pinutol ng konseho ang kanilang suporta 5 taon na ang nakararaan. Kaya sigurado siyang mahihirapan siya. Dagdag pa niya, para kay Namgang Dizo na lumaki pa rin ng malusog. Tiyak na tinulungan siya ng langit. Ngunit naguluhan si Namgang Dizo sa kanyang sinasabi. Kaya tinanong niya kung ano ang pinagsasasabi niya. At mayroon kang ganoong positibong saloobin. Wika ng kapitan na ito. Bukod dito, sinabi din niya na kahit anong mangyari sa kanilang pagpunta sa pangunahing clan house, ipagtatanggol nila si Namgang Dizo at isusugal nila ang kanilang buhay. Sinabi rin nila na kahit isang maliit na alikabok ay hindi makakapinsala sa kanya. Kaya ayon kay Namgang Dizo, palagi niyang iniisip iyon, ngunit ayon sa kanya, ang problema ng Crimson Blood Troop ay ang makalumang pag-iisip. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga tungkulin na binigay sa kanila ay walang kabuluhan na trabaho. Ngunit naputol ang suporta. Dagdag pa ni Namgang Dizo, hindi niya maiisip na magsisinungaling ang kapitan sa kanya dahil siya ay bahagi ng neutral na paksayo ng angkan. Kaya inisip niya na nagkakamali lang ang kapitan. Sa katunayan, nagkaroon ng higit pang suporta sa nakalipas na 5 taon. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ng driver ng karwahe na dumating na sila. Kaya kaagad, bumaba si Namgang Dizo sa karwahe. Sa sandaling ito, habang nakatitig siya sa gate, sinabi ni Namgang Dizo na lahat ng direktang kaapo-apuhan ng angkan ay titipunin sa daang iyon. Bagaman, natitiyak niyang mas nandyan sila para husgahan ang kanyang mga katangian kaysa tanggapin siya. At ang unang impresyon ay ang lahat para sa isang lalaki. Si Namgang Dizo ay gagawa ng isang malaking katangahan habang nanunood ang lahat. Gusto niyang sabihin nila na ang bunsong anak ng pamilya Namgang ay walang kahit isang kititing na talento sa martial arts. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, ang kanyang plano ay perpekto. At ayon sa kanya, kung ang mga bagay ay umaayon. Ngunit hindi natapos ni Namgang Dizo ang kanyang iniisip. Nang bigla na lang, si Namgang Dizo ay natigilan. Matapos niyang makita ang lalaking ito sa harapan niya, na siyang pinakamalakas na martial artist, martial god, patriarch ng Namgang clan. At kanyang ama, gayunpaman, alam niyang magtitipon ang pamilya sa araw na iyon, ngunit naguguluhan siya kung bakit naroon ang kanyang ama. Ayon kay Namgang Dizo, sa nakaraan niyang buhay, abala ang kanyang ama sa pagsasanay, hindi lamang sa kanyang araw ng pagsalubong kundi pati na rin sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Ako, ang kapitan ng Crimson Blood at ang first squad ng Crimson Blood Troop, ibinigay ang aming pagbati sa patriarch ng dakilang Namgang Noble Clan. Wika ng kapitan na ito. Kaya sumagot ang lalaking ito at sinabing, sige, mabuti ang inyong ginawa, makakaalis na kayo. Agad-agad namang sinunod ng kapitan ang sinabi ng patriarch na ito. Sa kabilang banda, iniisip ni Namgang Dizo kung posible bang dein ang kanyang ama. Bukod dito, iniisip din niya kung ano ang mangyayari kung malantad siya. Naguguluhan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa hindi inaasahan, tinanong ng lalaking ito ang kanyang anak kung bakit hindi siya nito binabati. Sigurado rin daw siyang alam ni Namgang Dizo kung sino siya. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, hindi sa hindi niya alam, ngunit hindi niya kaya. Dagdag pa niya, halos hindi na siya makahinga dahil sa pressure sa mga sandaling iyon. Dahil kung hindi mo alam kung sino ako, kailangan kong patayin ang lahat ng maids na dapat ay nagpaaral sa iyo. Galit na sabi ng patriarch. Kaya ayon kay Namgang Dizo, ang lalaking iyon ay ganap na may kakayahang gawin iyon. Ni hindi man lang siya nagpatinag ng masira ang dantian ni Namgang Dizo. Dagdag pa niya, ang kanyang ama ay isang walang pusong halimaw na nahuhumaling sa martial arts at walang pag-aalala sa kahit sariling mga kamag-anak niya. Gayunpaman,
Hindi hahayaan ni Namgang Dizo na mamatay ang kanyang mga kasambahay. Kaya wala siyang magawa, kundi batiin ang patriarch ng Namgang Noble Clan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga taong ito ay nag-e-enjoy sa kanilang mga pagkain at inumin. Para sa pagbabalik ng kanilang young master. Gayunpaman, si Namgang Dizo ay kinakabahan pa rin sa nangyari. Mabuti na lang at umalis ang kanyang ama matapos siyang batiin. At sa kabutihang palad, hindi ito makakaapekto sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda, hindi napansin ni Namgang Dizo at nakalimutan niya na nadoon din pala ang kanyang mga kapatid dahil sa gulat nang makita niya ang kanyang ama. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi maganda kung kakalabanin niya sila. Maliban doon, wala din siyang balak na maging karibal nila tulad ng dati. Gusto lang ni Namgang Dizo na maging cute, mahina na nakababatang kapatid sa kanila. Higit pa rito, ang kanyang ina ay tinawag na may pinakadakilang kagandahan, at salamat dahil namana niya ang hitsura ng kanyang ina, medyo kumpiyansa si Namgang Dizo sa kanyang kakyutan. Maaari kayong maglaban para sa tungkulin ng pagka-vice patriarch. Ako ay mananatili sa labas nito. Sambit pa ni Namgang Dizo habang nakangiti. Makalipas ang ilang sandali, naghahanda na ang mga bisita na umalis sa lugar. Gayunpaman, ayon sa ilan sa kanila, nakakahiya na hindi nila makikita ang kakayahan ng bunsong anak dahil ang direktang mga inapo lamang ng angkan ang maaaring makakita sa kanila. Sa kabaligtaran, sinabi ng matandang ito na sisimulan na nila ang unang pagsubok dahil nakaalis na ang lahat ng bisita. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanilang mga tauhan na ilabas ang mga inihandang gamit. Bilang karagdagan sa matandang ito, ang araw na iyon ay ang seremonya ng pagtanggap ng pinakabatang master, ngunit ito rin ay isang okasyon para sa kanila na subukan ang talento ni Namgang Dizo bilang isang direktang inapo ng Namgang clan. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, sa wakas ay oras na. Samantala, ayon sa matandang ito, si Namgang Dizo ay susubukan sa tatlong bagay. Una ay ang natural na lakas ng katawan. Kaya inutusan niya siya na lumapit at buhatin ang mga bowl-ang bakal na iyon. Sa isang iglap, nagawa ni Namgang Dizo na buhatin ang 5 kilogram na bowl-ang bakal. Gayunpaman, ayon sa lalaking ito sa kaliwa, napaka-boring. Pagkatapos ay nagtanong siya kung mayroong bang sinuman sa kanilang angkan na hindi man lang makabuhat ng 100 kilo. Kaya sumagot ang lalaking ito sa kanan at sinabi sa kanya na may punto siya. Dagdag pa niya, ang pinakamatanda ay nagbuhat ng 250 kilo. Ang pangalawa ay nagbuhat ng 200 kilo. At ang pangatlo ay nagbuhat ng 150 kilo. Kaya sigurado ang lalaking ito, na ang bunso ay madaling makapagbuhat ng hindi bababa sa 100 kilo. Ngunit sa puntong ito, si Namgang Dizo ay tila nahihirapang buhatin ng 50 kilogram na bowl ang bakal. Kaya ang mga lalaking ito ay walang imak sa sandaling ito. Bukod dito, nabigla rin ang matandang ito sa kanyang nasaksihan. Anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Galit na sabi ng matanda. Agad-agad, sinabi sa kanya ni Namgang Dizo na masyadong mabigat ang bagay na iyon. Bilang resulta, ang lahat ay nabigo kay Namgang Dizo. Sinabi pa nila na ang kanyang talento ay ang pinakamasama. Dagdag pa ng lalaking nakapula, ito ay isang pag-aaksaya lamang sa kanilang mga inaasahan. Kaya napagpasyahan nilang lumabas dahil ayon sa kanila, ang anumang higit pa ay isang pag-aaksaya ng oras. Ngunit sinabihan sila ng matandang ito na maghintay. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, nagawa lamang niyang mabuhat ang 100 kilo na bowl ang bakal sa nakaraan niyang buhay pagkatapos ng pagsasanay na parang baliw. Siyempre, hindi niya kayang buhatin kahit kalahati noon lalo na't wala siyang nikititing na pagsasanay. Samantala, sinabi ng matanda na itutuloy na nila ang pangalawang pagsubok na kung tawagin ay pagsusubok sa liksi. Kaagad naman, masayang sumang-ayon si Namgang Dizo sa matanda. Sa sandaling ito, tila nahihirapan pa rin si Namgang Dizo sa ikalawang pagsubok. At gaya ng inaasahan, nabigo pa rin siya sa pagsusulit na ito. Kaya itong lalaking nasa kanan ay nagsabi na hindi na niya iyon kayang panoorin pa. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, ang mga bagay ay umuusad ng maayos ayon sa kanyang mga plano. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng matandang ito na susubukan nila ang kanyang kakayahan sa kay Senseng. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, tanging ang kanyang mga kapatid, ang kanilang malalapit na katulong.
At ang mga tanging tauhan ng kanilang angkan na lamang ang naiwan. Kaya sigurado siyang mag-iingat ang mga ito sa kanya hanggang sa araw ng Vice Patriarch Competition. Kaya ayon kay Namgang Dizo, mabuti na iyon. Ipapaalam niya ito minsan at magpakailanman na wala siyang balak mag-aral ng martial arts. Bukod dito, hindi din niya gusto ang clan na iyon kahit na ibigay nila ito sa kanya. Sa kabilang banda, ayon sa matandang ito, para sa pagsusulit na iyon, ang Great Clear Breathing Technique ay isang lihim na pamamaraan ng paghinga at paglilinang ng Namgang clan ay ang gagamitin. Nang walang anuman, ay inutusan ng matanda si Namgang Dizo na humakbang pasulong. Kaya't sinunod agad ni Namgang Dizo ang utos ng matanda. Gayunpaman, naguguluhan itong lalaking naka-green kung bakit tuwang-tuwa si Namgang Dizo. Tinawag pa niya itong tanga. Sa kabilang dako, ang ama ni Namgang Dizo ay nagmamasid lang sa kanya. Samantala, sinabi sa kanya ng matandang ito na hindi niya personal na tuturuan siya sa landas ng mahusay at malinaw na pamamaraan ng paghinga o mas kilala sa tawag na Great Clear Breathing Technique. Dagdag pa niya, gaya ng sinabi niya noon, isa iyon sa mga sikretong breathing technique ng kanilang angkan. Dahil ito ay kinakailangan bilang pundasyon upang matuto ng iba pang mga diskarte sa paghinga ng kanilang angkan, kaya dapat ay matututunan muna ito ni Namgang Dizo. Kasunod nito, sinabi ng matandang ito kay Namgang Dizo na ililipat na niya ang kanyang kay gaya ng itinuro, at ang pagsubok ay magtatapos sa sandaling angkay ay maging matatag sa dantian ni Namgang Dizo. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, iyon ang huling pagsubok, at ito ang pinakamahalaga. Dagdag pa niya, kahit gaano pa kalala ang kanyang ginawa sa mga nakaraang pagsubok, ang resulta ng pagsubok na iyon ay maaaring makapagpabago ng lahat. Kaya kinailangan ni Namgang Dizo na hindi magtagumpay. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ng matandang ito, na magsisimula na siya. Pagkatapos nito, ayon sa matandang ito, iyon ang unang sirkulasyon ng mahusay at malinaw na pamamaraan ng paghinga. Sa tulong niya, katatapos lang ni Namgang Dizo sa unang sirkulasyon. Kasunod nito, tinanong siya ng matandang ito kung naaalala niya ang landas. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, syempre, nagawa niya ito dahil nag-practice siya nito sa loob ng 20 taon. Dagdag pa niya, karaniwan, ginagawa ng mga tao ang pundasyon ng kanilang dantian gamit ito at nagpapatuloy sa mas mataas na antas ng pamamaraan ng paghinga, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa oras na ito, sinabi ng matanda kay Namgang Dizo na subukang linangin ang kay na siya lang. Kaya sa isip ni Namgang Dizo, iyon ang hinihintay niya. Bilang karagdagan, guguluhin niya ang lahat ng kanyang mga meridian sa harap ng lahat. Nang sa ganon, hindi na siya makakapag-insayo pa ng martial arts, sa kahit ilang taon man lang. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood, sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag din kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.